Ayon kay Chanel Dominguez, ang amihan ang magpapaulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Sinabi ni Dominguez na asahan din ang malakas na amihan. Samantala, easterlies naman ang makakaapekto sa Caraga at Davao Region na magdudulot ng maulap na papawrin na may katamtaman hanggang sa kalakasang pag-ulan. Apektado rin ang easterlies ang nalalabing bahagi ng Mindanao, magdudulot ito ng mga pag-ulan at thunderstorms sa dakong hapon o gabi. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Canada at Amerika. Magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng Middle East. Sa mga seafarers natin, ingat. Umakyat na sa 64 ang bilang ng mga namatay sa paglubog ng MV Trista Kerstin 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Ito ay matapos makarecover pa ang mga technical divers ng Philippine Coast Guard ng dalawang bangkay sa nagpapatuloy na underwater operation sa karagatan. Nananatili naman sa 293 ang mga survivors sa naturang trahedya habang nasa 15 individual ang patuloy pang pinaghahanap. Simula na ng Ramadan ngayong araw, Pebrero 19. Matatandang nausod ang pagsisimula. Makarang hindi magpakita ang buwan sa isinagawang moon sighting nitong Martes ng gabi. Ayon kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdurrauf Makakwa, naglabas na siya ng kautusan hinggil sa bagong work schedule ng mga Muslim official at mga employee sa buong panahon ng Ramadan. Mula sa regular na oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, iniurong na ito ng alas 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon at walang noon break para matiyak na tugma pa rin ito sa 40-hour work week na required sa ilalim ng Civil Service Rules. Pagkatapos na niya ng Idul Fitr ay balik na sa regular ang oras ng pagtatrabaho ng lahat ng mga opisyal at mga tauhang Muslim. Nagpahayag ng pakikisa ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kapatid nating Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa pagsalubong ng Ramadan. Ayon sa Pangulo, kaisa siya ng Muslim community sa pagsisimula ng Ramadan ngayong araw, February 19. Sinabi ng Presidente, ito'y panahon para sa mga kapatid nating Muslim na buksan ang kanilang sarili sa presensya ni Allah sa pamamagitan ng pagsasabuhay, ng disiplina, compassion at pagpapakumbaba. Hilingan niya ng Pangulong BBM ang payapa at matiwasay na pagulita sa tinaguriang Holy Month ng ating mga kapatid na Muslim. Ang Ramadan ay ginugunita ng mga Muslim sa buong mundo bilang isang buwan ng pag-ayuno, pagdarasal at pagninilay-nilay. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Commander Tado ng NCR o NCMRC Communist Terrorist Group patay naman sa engkwentro sa La Paz, Agusan del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Patay ang tinaguriang operational commander ng NCMRC Communist Terrorist Group sa isang engkwentro kontra 8th Infantry Dependable Battalion ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade sa bahagi ng Sitio Tacocon, Barangay Casapa 2, La Paz, Agusan del Sur, Bukidnon Boundary. Si Bonifacio Alba Lutawan na kilala sa aliases nitong Budo, Marvin, Tado, Tads at Dodong ay kinumpirma ng intel community ng 8IB na napatay sa naturang engkwentro at pagka-recover ng armas nito na isang M653 rifle. Ang identity ng bangkay ni Commander Tado ay kinumpirma ng mga dating kasamahan na nagbalik loob sa pamahalaan. Batay sa court records, ang napatay ay may multiple pending criminal cases sa iba't ibang regional trial court sa Bukidnon, Misamis Oriental at Cagayan de Oro, Pawang sa Northern Mindanao. Kabilang sa kanyang mga kaso ang murder, frustrated murder, attempted murder at direct assault na may kabuang 20 criminal cases na nakasampa sa damagita mga RTCs. Pinapurihan ni Asmincom Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio ang mga tropa ng 8th Infantry Battalion under 403rd Infantry Brigade at ng 4th Infantry Diamond Division sa isang matagumpay na security operation sa mga far-flung communities bilang kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan at pag-unlad. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Inanunsyo naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, bukas na ang pagtanggap ng mga entries para sa 2026 Parkour Photography Contest. At ang mga po ngayong taon ay Kids at Play. Lain itong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin
sa pagiging masayahin ng mga bata at ang mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, mga amateurs at mga professionals. May edad 16 pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang mga tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Sabi ni Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimulang pangarap, sa paglalaro rin nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya na pwedeng salihan, conventional, mobile at drone categories. Ang bawat kategorya ay may tigwa 8 winners. Sa conventional category tatanggap ng 100,000 pesos at tropyo ang 8 mananalo, habang tigwa 8 winners din sa mobile at drone categories ang tatanggap naman ng 50,000 pesos plus trophy. Ang deadline ng submission ng entries ay June 30 ng taong kasalukuyan. Ay, mga mamis! Yan, baka nagpipicture-picture at naglalaro yung mga bata, ha? Hayaan nyo lang ho sila, ha? 16 years old na naman, pwede yung sumali dyan. Mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Sabat pahirapan pang self ko sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tangkal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Australia at New Zealand. Dutch tourist na nag-tour sa Banawe. Ipugaw, nako, nag-collapse, patay. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy. Nasawi ang isang 65 taong gulang na Dutch tourist matapos ito mag-collapse sa isang village tour sa Bangan, Banawe, Ifugao kahapon. Nakilalang biktima na si Henricus Gerardus Theodoros Maria van Rossum, isang installation mechanic mula sa Raalte, Netherlands. Nakatanggap ng request for assistance ang pulisya bandang 1:45 kahapon matapos mawala ng malay ang turista habang pabalik na sa Bangan Village, isang tanyag na cultural at heritage site na kilala rin dahil sa mga tradisyonal na Ifugao houses at rice terraces. Ayon sa unang impormasyon ng mga otoridad at tour guide ng grupo, nakababa na sina Van Rossum at mga kasama nito sa Bangan Village na bahagi ng guided tour. Pagkatapos kumuha ng larawan at nagsimulang bumalik sa paglakad sa daan, umupo umano ang turista sa tabi ng kalsada at nagreklamong nahihilo bago nawalan ng malay. 2 miyembro ng grupo na pawang mga nurses ang kaagad na nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, subalit bigo silang ma-revive ang dayuhan. Isinugod pa rin siya sa Good News Clinic and Hospital sa Banawe, subalit idineklara siyang dead on arrival ng attending physician. Hindi pa inilalabas ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay at patuloy pa rin ang standard procedure kabilang ang coordination sa mga kasama ng biktima, tour operators at mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Magandang umaga sa mga taga Malabon. Hoy, sa mga taga Imos, Cavite, good morning. Pinasisilip ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kondisyon ng Kalayaan Island Group para matukoy ang kinakailangang infrastruktura doon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ng Pangulong BBM si Public Works Secretary Vince Dizon personal na bisitahin, suriin ang mga ongoing at mga proposed projects sa lugar. Nang tanungin hinggil sa estado at lawak ng Island Shelter Port, yan din sa ang Pag-asa Island Airport, sinabi ng palasyo na may nakalaang pondo para rito noon pang 2025. Yan man, pag-aaralan pa niya ni Secretary Dizon ang implementasyon nito para masigurong maisa sa katuparan ang direktiba ng Pangulong BBM sa Kalayaan Island. Bahagi ito ng West Philippine Sea. Samantala, inanunsyo naman ng Estados Unidos ang plano nitong mag-deploy ng mga missile sa Pilipinas sa harap ng tinawag nilang iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Sinimula na ng Department of Finance at ang Bureau of Customs ang pamamahagi ng unang batch ng final wave ng mga inabandonang balikbayan boxes ng mga OFW na nagmarka ng isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng gobyerno na matiyak na ang matagal nang naantalang kargamento ay makararating sa mga recipients nito. Sinimulan po yan noong nakalipas pang Pasko.
Ang unang bugso ng pamamahagi ay sinimulan nga po noong December 18, 2025. Ang inisyatiba ay pinondohan at inoprobahan ng Pangulong BBM upang pagtibayin ang commitment nito na protektahan ang kapakanan ng mga OFW. Personal na pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go at Customs Commissioner Ariel Pumaceno ang pamamahagi ng mga long-delayed balikbayan boxes sa BOC ground sa Port Area, Maynila. Dinaluhan din ito ng 28 OFWs at kanilang pamilya na personal na tinanggap ang kanilang mga balikbayan boxes. Binigyan din ni Commissioner Pumaceno, ang inisyatibo ay higit pa sa pisikal na paghatid ng balikbayan boxes. Ito ay niya tungkol sa pagpapanumbalik ng tiwala at pagprotekta sa mga nagtatrabaho sa abroad. Tiniyak din ni Pumaceno na hindi lamang sila committed na kumplituhin ang paghahatid ng mga inabandonang balikbayan boxes, kundi para ireforma na rin ang sistema, ipatupad ang accountability at tiyakin na hindi na mauulit pa ang katulad ng mga pag-abuso. Pananagutin namin yung 11 deconsolidators dito sa Pilipinas na siyang nagpabaya do sa mga balikbayan boxes. Ang ibig sabihin, hindi nila binayaran yung shipping cost, arrastre charges at yung mga buwis na dapat bayaran sa pamahalaan natin. Sa tulong ng NBI, pipilitin na naming panagutin yung mga consolidators from abroad na siyang kumuha ng mga bayad ng mga OFWs para sa balikbayan boxes. Maupay ngaga sa mga suki natin dyan sa Leyte. Magandang umaga sa mga taga-Kinapawan City. Hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong o reklusyon perpetua. Pinagmulta pa ng 50 million pesos ang tatlong individual na sangkot sa tangkang pagpapasok ng halos 1 bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa bansa. Sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina Moctasil Abundol Asimudin, Emmanuel Paulo de los Reyes Landicho at George C. Fernandez sa kasong paglabag sa Customs Modernization Act and Tariff Act. Nagugat ang kaso ng masabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port ang mahigit 146 na kilo ng iligal na droga nagkakahalaga ng mahigit sa 998 million pesos noong January 2019. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Pumaceno, ang tagumpay na ito ay patunay na epektibo ang legal at enforcement mechanism ng ahensya. Alinsunod sa direktiba naman ng Pangulong Bongbong Marcos para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa illegal drugs. Pagtitiyak pa ng Customs Commissioner, lalo pa nilang palalakasin ang kanilang mekanismo upang matiyak na ang bawat paglamag sa customs law ay hahantong sa kakulang parusa habang pinapanatili ang due process at pananaig ng batas. Alas 4:20 ang oras sa buong Kapuluan, iniutos sa ni Agriculture Secretary Francisco Chula Laurel Jr. ang malawakang investigasyon sa mga irregularidad sa procurement at distribusyon ng mga farm inputs at mga makinarya ng DA bilang tugon sa mga reklamo mula sa mga grupo ng mga magsasaka. Ang hakbang ay sa kabila ng routine review na ginagawa nito sa pagpasok ng taon na wala namang nakitang anumang masamang resulta. Sinabi ni Laurel, ang gagawing panibagong investigasyon ay higit pa sa standard na pagsisiyasat upang masigurong nagagamit ng tama ang pondo ng bayan at mahalukay kung meron mang mga maling gawain. Batay sa pinagkaloob na pondo sa sektor ng agrikultura sa ilalim ng liderato ng Pangulong BBM, binigyan din ito na ang bawat piso ay dapat nagagamit na suporta sa mga magsasaka, mga mangingisda at mga food producers. Hindi lamang o hindi na po papayagan ni Secretary Laurel na mawaldas ang buwis ng taong bayan. Tinukoy din ng kalihim na nag-imbestiga rin ang DA noong nakalipas na taon sa kalintulad na reklamo mula sa mga farmers organization na nagresulta sa pagpapataw ng parusa. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, dinismiss na sa pwesto ang 3 tauhan ng Land Transportation Office, Mimaropa, dahil sa manoy pagkakasangkot sa extortion. Ayon sa LTO, kabilang sa mga nasibak sa pwesto ang isang job order personnel na napag-alamang tumatanggap ng iligal na bayad sa pamamagitan ng online wallet. High-tech na rin pati kotong, ha? Sabit din sa namalyan 2 regular na empleyado na nahuli namang nangingikil kapalit ng mas mabilis na transaksyon at tumanggap ng suhol para sa plantilyang posisyon at promotion. Kaugnay nito, kinansilan ng kontrata ng naturang job order employee habang suspendido naman sa loob ng 70 araw ang 2 regular na empleyado sa harap ng isinasagawang investigasyon. Babala ni LTO Chief Marcos Lacanilao, mahaharap sa administrative at legal consequences ang sinamang LTO personnel na masasangkot sa mga anomalya o panluloko at pag-abuso sa pwesto.
Maganda umaga, Mga Pilipinas! misis, amoy armas si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, may dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! 16,000 na ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hindi ko alam kung meron ng winner, Tunog Master. Mabel Aribe, paki-update nga kami. Pero eto na muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 16,000 pesos. Basta isang item dyan, narinig nyo, bago may tug-tug, di ba? Meron, kasi nga po, yung isang item na hinahanap natin, mechanical. Meron gagamitan po ito ng prinsipyo ng thermodynamics. Ayan, ang inyo pong mga sagot, saan natin ipapadala mga sagot? Ay, siyempre, sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Malungkot na balita, yung mangingisdang ilang araw nang nawawala, natagpuang wala ng buhay sa Katubig, Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan. May buntag ni mo, Jane. Natagpuan na wala ng buhay ang isang mangingisda mula sa Katubig, Northern Samar matapos na ito ay pumalaot at hindi na makabalik. Sa bayan ng Palapag na ito natagpuan. Ayon sa LGU Palapag Information Office, ang biktima ay kinilalang si Simon Calompiano Pinca, residente ng Barangay Buring, Katubig, Northern Samar. Ayon sa ulat, Lunes, alas 8 ng gabi, huling nakitang buhay si Pinca nang pumalaot ito gamit ng kanyang bangkang pangsta. Martes naman, alas 7 ng umaga, natagpuan ang kanyang bangka na palutang-lutang sa dagat ngunit wala itong sakay. Dahil dito, agad itong pinaghanap ng otoridad. Kahapon natagpuan ang nasabing mangingisda doon na sa likurang bahagi ng Barangay Hall ng Barangay Pangpang na naturang bayan ng Palapag, Northern Samar. Agad naman at kinuha ng tauhan ng Katubig Coast Guard ang labi ni Pinca matapos na makatanggap ng ulat mula sa mga residente ng nasabing barangay. Sa kasalukuyan, patuloy itong iniimbestigahan upang matiyak kung aksidente sa dagat ang sanhi ng kanyang pagkamatay na ayon sa LGU Palapag, lalo na't nag-iisa itong pumalaot noong gabi ng Lunes. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ngayon salamat, Jane Galit Bantayan. Isang high-value individual arestado naman sa bypass operation sa Tagum City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radyo Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong butang usab, Kuyang Angel, kalabuso ang isang high-value individual at ang kasama nito sa ikarasang bypass operation ng Tagum City Police Station, katuwang ang iba pang unit ng kapulisan, bandang alas 12:28 ng hating gabi, Pebrero 18, 2026 sa Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Kinilala ang pangunahing suspect na si alias Lapid, 47 anyos, may asawa, residente ng Purok Limoncito, Barangay Mangkilam. Arestado rin ang kanyang kasama na si alias Angel, 38 anyos, binata at residente ng Purok Tubi, Barangay La Filipina. Ayon sa kapulisan, nakabili ang pusher buyer mula kay Lapid ng isang pakiti ng hinihinalang shabu, kapalit ang isang tunay na 1,000 bill. Nakumpiska rin mula sa kanya ang 3 pakiti ng hinihinalang shabu, habang mula naman kay Angel nakuha ang 2 pakiti ng hinihinalang shabu at isang maliit na brown envelope. Tinatayang aabot sa 421,600 ang halaga na nakumpiskang iligal na droga na may timbang na humigit kumulang 62 grams base sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Tagum City Police Station ang 2 suspek at maharap sa kaso paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Magandang umaga sa mga taga Marinduque.
May nga aga sa mga kuturan tada sa Bayawan City. Baka may mga lakad kayo, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households natin, ha? Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At magandang umaga sa ating mga pogi at mga magagandang kumadrona. Meron pong National Assembly, ang Philippine League of Private and Government Midwives. Makipag-ugnayan po kayo kay ASEC Cecil Bangka Santos at sa Secretariat ng PLGMI. Magandang umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 4. DCRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Tanza, Cavite. Hi, Mayor Sen Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Good morning po sa inyo, ha? Update muna tayo sa sports. Abante sa quarterfinals ng Dubai Duty Free Tennis Championships ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Matapos mapatumba si Sorana Cresti ng Romania sa round of 16. Sa loob ng isang oras sa 38 minuto, nakuha ng 20 anyos na si Alex Ayala ang straight set victory sa score na 7-5, 6-4 dahilan para maselyuhan ang kanyang slot sa quarterfinals. Susunod na makakaharap ni Ayala sa round of 8 ang isa sa mga pinakamalaking pangalan sa mundo ng tennis, ang American superstar at world number 4 na si Coco Gauff. Good luck, Alex. Magsasanib puwersa ang Department of Information and Communication Technology o DICT at ang kumpanyang Meta para mabura at mapigilan ang mga mapanlinlang at hindi akma ng mga content sa social media. Sa anunsyo ni DICT Secretary Henry Aguda, nakdak na silang lumagda sa isang kasunduan sa susunod na linggo para sa mabilis na pagtukoy at pagbura sa mga hindi nararapat na content online, lalong-lalo na sa Facebook. Layunin ng partnership na masok po ang phishing operations, deepfakes at financial scams gaya ng mga peking investment schemes na madalas ay kumakalat sa social media gamit pa ang pangalan ng mga kilalang tao at kilalang mga media entity. Binigyan din ni Secretary Guda mahalagang nasabing hakbang upang mapangalagaan ang reputasyon ng mga individual at ang seguridad sa pananalapi ng publiko sa online platform. Humingi ng tawad sa taong bayan si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtulong umanunoon para mahalal ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa-isa ring inihingi ng tawad ng pangalawang Pangulo ang malawakang korupsyon sa bansa, ang pang-aabuso sa mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagsorry din si VP Inday sa kawalan ng tunay na seguridad sa pagkain, kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system, epektibong mga proyekto gaya ng mga tulay at kalsada. Bukod pa rito, nagsorry din ang Vice Presidente sa patuloy na paglaganap ng krimen, illegal drugs at terorismo sa bansa. Kawalan ng malinaw at tunay na independent foreign policy kaya't naiipit ang Pilipinas sa pagitan ng China at ng Estados Unidos. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad
Buo ang suporta ni Senator Bongo kay Vice President Sara Duterte matapos itong magdeklara na tatakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay Senator Go, dapat lamang na magpatuloy ang gobyerno may tapang at malasakit na sinimulan noon ang dating Pangulong Digong Duterte. Sinabi ni Go na ang katulad ni VP Inday Sara ang kailangan ng bansa upang maibalik ang normal na pamumuhay ng mga Pilipino, yung naglalakad ka sa madaling araw o sa gabi nang walang takot. Sa kabila naman ng isyu sa ICC, tiniyak ni Senator Bongo na patuloy lamang ang kanyang pagtatrabaho dahil ito ang mandato at inaasahan sa kanya ng sambayan ng Pilipino. Hindi rin nababahala ang senador sakaling magpalabas ng ICC warrant o ang ICC ng warrant of arrest dahil malinis ang kanyang konsensyo kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Buo po ang aking suporta sa kanyang desisyon. Akin lang naman dito is balik na po sa normal pamumuhay ng bawat Pilipino. Dito po ako para mag-report, magtrabaho. Yan naman po ang aking sinumpaang tungkulin bilang senador. At hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay po ng 27 million Filipinos. Sa kaugnay na balita, may report naman si Raymond Dadpas kaugnay nga ng pagsasabing hindi magtatago si Senator Bongo. Detalye na balita mula sa RS28, Raymond Dadpas. Raymond, good morning. Walang balak si Senador Christopher Bongo na magtago gaya ng ginagawa ngayon ni Senador Ronald Pato de la Rosa. Ito ay sa kabila ng banta na maisyuhan ito ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Go, maninindigan siya na walang batayan ang ibinibintang sa kanya at pagkaugnay ng kanyang pangalan sa madugong war on drugs. Sabi ng senador, papasok at magre-report ito sa Senado at wala itong balak na mag-absent. Gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang senador at hindi niya sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng 27 milyong mga Pilipino. Si Go kasama si Senator Bato at iba pa ay pinangalanan bilang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs sa Davao City at sa buong bansa. Narito si Senador Bongo. Para mag-report, magtrabaho. At yan naman po ang aking sinumpaang tungkulin bilang senador. At hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay po ng 27 million Filipinos. And throughout my career, I have upheld the highest standards of integrity, transparency, and dedication to the welfare of our Filipino people. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Impeachment naman laban kay VP Inday tuloy. Hindi ito maapektuhan ng deklarasyon kaugnay ng pahayag ng Vice Presidente na kakandidato itong Pangulo sa 2028. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regular, RH12. Manang Milky, good morning. Tuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil malakas sa mga basehan para siya mapatalsik sa pwesto. Ang House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, matutuloy ang impeachment laban kay VP Sara dahil matagal na anya itong hinihintay ng taong bayan na mapanagot ang Vice Presidente sa 612.5 million pesos na confidential fund ng kanyang opisina at ng DepEd. Hindi rin anya balakid ang maagang anunsyo ni VP Sara sa pagtakbo bilang presidente para hindi ituloy ang impeachment. Sabi ni Tino, 2024 pa pero hanggang ngayon hindi maipaliwanag ni VP Sara kung papaano winaldas ang 125 million pesos na pondo sa ilalim lamang ng 11 araw. Narito ang pahayag ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Talaga namang matutuloy na yung impeachment. Malinaw yung timing niya ng announcement niya ay para din panggulo. Pusit tactics na naman ito para siyang pag-usapan at ipakita na inaapi siya uno. Pero matagal nang hinihingi ng taong bayan ang pagpapanagot sa 612.5 million na confidential funds. Lalo na yung 125 million na winaldas in 11 days na kauupo pa lang niya bilang Vice President in 2020.
Samantala, isinampa kagabi ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara at ang complainant ay si Attorney Nathaniel Cabrera. Ang ika-4 na impeachment complaint ay endorso ni na Representatives Benny Abante at Paulo Ortega ng La Union. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ang tanong naman ng mga kakampen ni BP Inday, bakit ang Pangulo, ang Vice Presidente, hinahabol doon sa kanyang confidential fund na ilan yun, 600? Samantalang yung bilyong pisong pondo naman para sa intelligence at confidential fund ng Malacanang at ang milyon-milyon ding confidential fund ng iba pang mga politiko at ang Armed Forces of the Philippines hindi sinisilip. Magtataas ng full alert ang Philippine National Police sa Metro Manila sa Sabado, February 21 bilang paghanda sa 2 trillion peso anti-corruption rally sa EDSA. Kasado ng naturang pagkilos sa February 25 kasabay ng February 21 kasabay ng ika-40 anibersaryo ng deklarasyon ng People Power Revolution. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asinio, isa sa ilalim na ang hanay sa full alert status kahit walang nakikitang banta sa seguridad. Bukod na niya sa EDSA, babantayan din ng mga pulis ang ilang natukoy na area na maaaring pagdausan ng mga kilos protesta. So, yung medyo yung area ng Ayala na yan is for sure lalagyan niya ng tao, babantayan dahil alam naman natin na kung halimbawa meron dito mga pagtitipon sa area ng EDSA is sumasabay yung dyan sa area ng Manila. So, nakaready naman yung Manila Police District para i-secure yung location niya. Uy, binanatan ng mga basher online ni AJ Rabal. Ayan. Ala ko anong binanatan eh. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Grabe na rin talaga mag-bash ang ibang mga fans sa mga artistang bukas ang buhay nila sa social media. Galit na galit ang si AJ Raval na nag-post sa kanyang Facebook account nang sinagot niya ang isang netizen na nagkomentong mamatay na raw sana ang kanyang anak. Hindi ito pinalagpas ng dating sexy star kaya sinagot niya ito at ipinost ang komentong iyon sa kanyang Facebook account. Ang sabi ni AJ Raval, bilang isang ina, tungkulin kong ipagtanggol ang anak ko. Sa akin niyo ibuhos ang galit ninyo. Hindi sa batang inosente. Mga toxic fans kayo, kayang manakit ng batang walang kalaban-laban. Toxic fans, grabing kademonyohan yan. Bahagi yan ng mga ipinahayag ni AJ Rabal sa kanyang Facebook account. Ayaw na raw sana niyang itong patulan pero kaya lang nga ay anak daw niya ang dinamay kaya sinagot na niya ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Oo naman, tama nga naman. Ano? Yung idadamay ninyo, alam ho ninyo, masama yung nagwi-wish na ng masama sa kapwa. Oo. Sabihin nyo na, Lord, sana kunin nyo na sila. Ayan, oo. Pero, wag naman yung mga bata, pambihira kayo. Wag naman anak na... Ay, sus, may 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mahigit sa 188 million pesos na laga naman ang mga puslit na sigarilyo at vape products ang winasak ng Bureau of Customs sa Cagayan de Oro Port sa ilalim ng pamumuno ni District Collector Attorney Manuel Sorbito Jr. Isinagawa ang public condemnation sa 4,360 master cases at 10 rims ng mga illegal na sigarilyo kasama ang 20% at 37 na piraso ng vape juice sa pamamagitan ng hydrolysis at physical distraction. Alinsunod dito sa umiirang na batas at environmental regulation upang matiyak ang transparency at tamang disposal ng mga nakukumpiskang kontrabando. Nasamsamang mga naturang sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon ng Bureau of Customs, katuwang ang iba pang mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Bukidnon at Camiguin. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang matagumpay na pagkakawasak ng mga naturang kontrabando na refleksyon ng anyay matatag na paninindigan ng kawanihan sa pagpapatupad ng batas para maprotektahan ang kalusugan ng publiko at mapangalagaan din ang kaban ng bayan. Sinaksihan ang naturang condemnation activity ng mga opisyal mula sa BOC, local government units, private stakeholders at iba pang law enforcement agencies. Magandang umaga, Pilipinas! Magsasaka,
Pinagsasaksak sa San Carlos City sa Pangasinan. Alamin natin ang nangyari mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang magsasaka na residente ng Barangay Anando, San Carlos City, Pangasinan matapos itong pagsasaksakin ng hindi pa nakilalang suspek sa Barangay Giliw ng nasabing syudad. Batay sa ulat ni San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Saldi Fuentes, alas 10:40 ng gabi nakatanggap sila ng tawag mula sa barangay official ng Barangay Giliw na sinasabi na may lalaking natagpuang nakahandusay at naliligo sa sariling dugo sa gilid ng Barangay Road sa Purok 6, Barangay Giliw. Mabilis na nagresponde ang mga pulis at itinakbo pa sa Pangasinan Provincial Hospital ang biktima. Ngunit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Kinakitaan ng tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na siya nitong ikinamatay. Nagpapatuloy pang ginagawang malalimang investigasyon ng kapulisan na sinasabi na may person of interest na sila sa pangyayari. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Patay din ang isang lalaki matapos sumalpok ang minamanehong motor sa isang dump truck sa bayan ng San Miguel, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki patay matapos sumalpok ang minamanehong single motorsiklo sa isang Hino Ranger dump truck sa bayan ng San Miguel, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Ryan, 47 anos, residente ng Barangay Ginsiaman sa naturang bayan. Nangyari sa Leyte sa Bypass Road, Sitio Kasagingan, Barangay Bairan, San Miguel, Leyte. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay nagmamaneho ng single motorsiklo, binabaybay nito ang Bypass Road papuntang Barangay Ginsiaman sa naturang bayan. Nauna ang Ranger dump truck nang biglang tumigil ito kaya sumalpok ang biktima sa likod ng dump truck at nagtamo ito ng malubhang sugat sa ulo kaya tinakbo sa Eastern Visayas Medical Center para malapatan ang kakulalunan. Subalit diniklara na dead on arrival ng attending physician. Samantalang driver ng dump truck ay tumakbo papuntang Barangay Ginsiaman, San Miguel, Leyte at pinaghanap ngayon ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. 46 na makalipas ang alas 4 umaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Sa mga Pilipino dyan sa Macau, kumusta na po kayo, ha? Sa mga seafarers natin, kasalukuyan pong naglalayag. Kung pauwi na kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubog ng imported na tsokolate dahil meron ho tayong pinagmamalaki ding gawang Pinoy, ang Tangerine Chocolate. Ito po'y brand ng mga magdiniog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po ang Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, dito ho kayo mag-place ng order nyo. 0919-095-5935. Meron na rin daw po ito sa mga pasalubong center dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Meron po itong mahigit 10 variants na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinay, gawang Pinoy. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang dating rebelde naman sa Zambales, at sa Bataan, kusang sumuko sa mga otoridad. Detalye na balita mula kay Aris 37, Danny Kumilang. Danny, good morning. Kusang loob na sumuko sa pamahalaan ang dalawang dating kasapi ng Communist Terrorist Group CTG na kumikilos sa Zambales at Bataan. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ni Police Brigade General Rogelio Piñones Jr., ang una ay si Kaboy, 39 anyos na residente ng Botolan, Zambales, na sumuko ito sa Zambales 2nd Provincial Mobile Force Company sa barangay Magsaysay, Castillo, Zambales. Kasapi siya ng KLG Tarsam at isinuko ang isang improvised shotgun at ilang subversibong dokumento. Sumunod naman sumuko ang isa pang dating kasapi ng CPP-NPA-NDF sa Bataan sa barangay Lamaw Limay, Bataan at isinuko niya ang isang 357 Magnum revolver na may 2 bala. Agad na nabigyan ito ng paunang tulong kabilang ang bigas at pinansyal na ayuda.
Hinimok ni Police Brigadier General Piñones Jr. ang iba pang rebelde na magbalik loob na sa pamalaan upang makapamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga naghahantay na pamilya. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Naihatid na sa kanyang huling hantungan si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Nagkaroon muna ng funeral mass para kay Joe DB sa Heritage Memorial bago ito binigyan ng full military honors kabilang ang marching parade at 21 gun salute. Present sa libing ng dating House Speaker sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating si Defense Secretary Gibo Chodoro, Manila 6th District Representative Benny Abante, Comelec Commissioner Ernesto Macedo Jr. at ang business tycoon na si Ramon Ang. Kinilala naman ang kanyang may bahay na si Pangasinan Representative Gina De Venecia bilang isang leader na may konsensya at namuhay ng nakaugat sa paglilingkod. In these days of mourning, I've come to a profound realization. My beloved husband, Jose De Venecia Jr., did not belong to us alone. He did not belong only to Pangasinan, not only to the Philippines. He belonged to the world. His voice for peace, dialogue, and cooperation reached far beyond our shores. And the love we have witnessed from many nations affirms the breadth and the impact of his life's work. Naimbag na bigat sa mga suki natin dyan sa Isabela, Pangulong BBM pinatututukan ang pagtatayo ng mga struktura sa Kalayaan Island Group. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na tutukan ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa Kalayaan Island Group. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap na ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon na inutusang bumisita sa isla para makita at malaman ng iba pang pangangailangan ng mga residente. Dati pang pinaglaanan ng pondo ng administrasyon ang pagtatayo ng Lawak Island Shelter Port at Pagasa Island Airport. Sabi ni Castro, titingnan ng DPWH ang mga available na pondo ng ahensya para maipatupad ang mga plano sa Kalayaan Island. Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na dagdagan pa ang mga ibinibigay na suporta ng gobyerno para sa Kalayaan Island. Partikular na binanggit nitong dapat mapondohan ang pagtatayo ng mga kalsada, sewerage at waste treatment facilities, evacuation centers at iba pang infrastruktura sa munisipalidad. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. O doon sa mga packet na ng Baguio, para sa alumni homecoming ng Philippine Military Academy, ingat ho kayo, ha? Lalong-lalo na yung mga poging miyembro ng Class 80 ng PMA, ang Class Mapitagan, ha? Parang napakaaga nyo yatang umakyat, ha? Hindi, mag-google pa. Ingat kayo. Aba, dapat ho siguro nakapag-ulta payo kayo, ha? 2 minuto na lamang, 2 minuto 52 minutos po makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ulta bayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mga 1 oras, 2 kapsula ang inumin natin para mas efficient ho ang epekto sa atin, ano, ha? Ang Ulta Bayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Duman ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ulta Bayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong po ang Ulta Bayo para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang huyan sa mga benepisyo po ng Ulta Bayo, ha? Doon nga sa mga medyo senior na. Sabi nila, bakit kayo biglang nagkabuhay si Manoy? Ano, ha? Mula na mag-take on ng Ulta Bayo. Aba, syempre, gumagana ng maayos ang dugo. Nakakatulog kayo na maayos. Yan. Ilan lamang huyan sa mga benepisyo. Kaya kung kayo may mga concerns, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. Ang Ulta Bayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug,
HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Stores sa buong bansa, makakakuha pa rin ng free 100 pesos drug o Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang alas 4. Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama pa rin ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay San Juan, East Bank Road, Taytay, Rizal. Ayan, sa mga taga Taytay, Rizal. Tinupad na ni Sherwin yung inyong request na magtungo dyan. Nandyan siya sa Barangay San Juan, East Bank Road, Taytay, Rizal. Hanapin nyo yung grupo ho ng mga pogi dyan. May dalang mobile po ng mobile unit po ng DZRH. Yan po ang grupo ni Sherwin Alparo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay abdicate. Yan, abdicate. Yung parang bang lumisan ho ang hari sa kanyang trono. Ayan, abdicate. Yan. Sa Tagalog ay magbitiw. Sa Hiligay noon, naghalin. Sa Bisaya pa, hindi naman naglakaw. Umalis ang naglakaw. Naghalin kapon. Ilonggo yung naghalin eh. Sadiin ka naghalin. Ayan. Saan ka naman ang galing yun? Ibig sabihin, ang dami ko sa mga natin eh. Sa Ilocano ho, ang abdicate ay agikat. Agikat. Yan, yan ho ang ating word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Ano sa Bisaya ang umalis? Nag-resign? English man yan? Ano man kayo? Ito na lang. Doon sa mga sintonado na mahilig kumanta habang nasa banyo, huwag niyo masyadong lalakasan, baka magalit ang kapitbahay. Mahilig ka bang kumanta? Nasa tono man o sintonado, okay lang yan. Ayan, yan. Ang abdicate sa Bisaya ay naghawa. Nipahawa. Ayan, o naghawa. Daghang salamat sa mga tigpaminaw nato diya sa Kabisayan ug Mindanao. Sige na. Adto na mo kuha ang -1 ang bijoke may mga tata. Ayon kasi sa mga eksperto, mabuti sa kalusugan ang pagkanta. Yan, Huwag lang ho ninyong gagawing masyadong open sa public, baka naman mabugbog ho kayo. Pagka hindi ho magandang boses, mapapaaway ho kayo. Sa pag-aaral po, ang pag-awit sa loob ng 1 oras, grabe ka naman, Tina. Bakit naman 1 oras? Anyway, pag-aaral ho naman ito. Ang pag-awit daw po sa loob ng 1 oras ay maaaring magpataas ng produksyon ng secretory immunoglobulin. Ayan. Immunoglobulin A o SIGA. Yung palang ibig sabihin ng SIGA. Secretory Immunoglobulin A. Nang hanggang 240%. Ang SIGA ay tinuturing na first line of defense ng immune system na bumabalot sa bibig, lalamunan, baga at digestive system upang harangin ang mga virus at bakterya bago pa man sila makapasok sa loob ng katawan. Sa ginawang eksperimento, inihambing ng mga mananaliksik ang mga taong kumakanta sa mga taong nakikinig lamang ng musika at tahimik na umuupo. Lumabas ang resulta na ang mga kumakanta, yung mga umaawit, ay nakararanas ng napakalaking spike
ng kanilang immunity habang ang ibang aktibidad ay nagdulot lamang ng bahagyang pagbabago. Ayun. Kaya pag may chance tayong kumanta, kumanta ho tayo. No? At nang sa gayon lumakas ang ating immune system. Pero ulitin ko wag ho madaling araw at lalong-lalo na wag ho naman hating gabi. At kung po pwede, wag nyo lalakasan masyado yung videoke, magagalit sa inyo si Kapitan. Kung sintinado utang na loob, wag na please. Maganda umaga, Pilipinas! Alala ko sa Christmas party, meron isang sintonado. Sintonado talaga Tsaka binabago yung hindi lang binabago yung pronunciation ng lyrics, binabago pa yung tono. Sabi ko talaga, teka. Masakit na sa tenga. Hindi. Wag nyo tiisin. Kung talagang hindi kaya, di ba? Kung hindi talaga kayang tiisin, yung sintonadong kumakanta, pagsabihan nyo, wag nyo tolerate. Kasi, bigay na bigay pa naman, Feeling niya, ang ganda-ganda. Sabi ko, ganito. Pakinggan mo yung original na version. Yun, sabi ko, maganda naman yung boses mo kahit na medyo may konting spike sa dulo. Pakinggan mo. Para kasi magagalit siya yung composer. Sabi niya, bakit po naman? Abe, hindi mo lang binago yung pronunciation ng lyrics Binago mo pa yung tono. Maganda umaga, Pilipinas! Now, the end is near. Din yan, maraming na disgrasya dyan. Instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Kumanta daw ng My Way 1 oras. Malamang magrevolusyon. Puntahan muna natin si Sherwin. Sherwin! Kuya Angel, ano na ang ating winner? Utang na loob, pinabago na nga sa iyo yung spill mo Sabi mo kasi kumanta para maganda yung immune system. Suggestion ni Midnight Sun dito, kumanta daw ng Unlimited My Way 1 oras. Sabi ko, baka magka-revolusyon na. Diyos ko. Gusto nyo talaga? Talaga pinipilit nyo ba ako? Wag na, Sherwin. Sample nga. Yung hindi, wag yan. Yung mas gusto ko yung ano to? My Man ba yun? My Man? Ano yun? Panahon mo yun? Hindi. Uso yan. Kanta, yung mga baritone niya, ganyan kinakanta ngayon Mga Matt Monroe? That music that is soft and slow. Kaya mo naman pala, inuutusan mo pa ako. Lakasan lang ng loob to, akala ko. Sige. Bigyan mo na. Eto, maswerteng winner natin ngayong umaga na nahuli namin na mahilig makinig sa DZRH. Pangalan niyo, Tatay? Isayas Servino po. Si Tatay Isayas. Galing pong Bible yung pangalan nyo. Oo nga. Banal na banal ang dating. Oo, diba? Dahil katatapos na ng Ash Wednesday, tapos simula na ngayon ang pagtitika ng Lent. 4 na pong araw na Lent. Ano pakiramdam nyo po na kayo ba'y nakapagpaabo kahapon? Ay, hindi po. Ay, hindi na nagpaabo. Busy po sa trabaho. Yun. Kahit ang inyong trabaho, ito po, naghahango ng manok. Isda po ang tinitinda po namin. Isda. So ba't dito kayo sa manukan? Siyempre bibili ng manok. Naghihintay pala siya ng kanyang hango. At tinda niya dito sa talipapa ng East Bank Road yung mga isda. Opo. At teka, Sherwin. Isda po. Sherwin, may tatanong lang ako. Brother Isaias, may tatanong lang ako sa inyo ha. Atin-atin lang naman ito. Saan kayo nagpariband? Hindi niya alam yung... Hindi ko marinig po yung hindi niya daw marinig. Saan daw po kayo nagpariban? Natural na po. Natural na yan. Sige, Sherwin, ibigay mo na kay Kuya. Dahil Tatay Isayas, kayo palagi nakikinig sa DZRH. Sino paborito yung announcer tuwing umaga? Angelo Palmonis po. Nakita mo yung pulong ng labi. Napapikin si Tatay.
Sabi niya, gusto kong lagyan sana ng sound eh. Naku! Yan. Pero si Angelo Palmones, ang paborito mo pakinggan tuwing umaga, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Anong probinsya ni Brother Isaias? Magang blessing sa umaga. Anong probinsya mo? Anong probinsya ho ninyo? Ano ang probinsya nyo? Samar po, Northern Samar po Kita mo, kami. sabi ko na nga, maupay nga aga, brother. Oy, maupay man. Sige ka. At syempre kapag nasagot mo pa yung ating word of the day, mapapasaya yung ating medium component. Abdicate. Okay, tamog galing. Abdicate. Abdicate. Yan na pag sa babae nilagay, lodicate. Kapag sa itaas inilagay, abdicate. Abdicate. Yung ba yun? Dahil dyan ako mo yung ating medium component at isa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At syempre, meron ka rin grocery bag mula yan sa ACS at sa Deezer H. At hindi lang yan, meron ka pa pinakamalaki, pinakabago, pinakababango ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain away formula 2 kilo. Kaya naman kahit gano'n ko naming laban, ubos yan! Thank you po. Walang masabi. Sa dami ng sinabi ko, wala ka nang masabi. No? Sige, okay na. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa DCRH. Ayan. Sa tulong niyo po sa amin na mga nakikinig sa inyo. Sige, paminaw lang, Permi Bossing, ha? Permi lang paminaw, ha? Permi lang. Okay po. Okay, sige. Dagan salamat. Thank you po. Thank you. Ayan, maupay nga aga. Ayan. Maupay man aga. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na agad umutong sa Deezer H, baka na susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Sherwin Alvaro. Magandang umaga sa mga taga Davao City at mga taga Taguig. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malacash promo. Maganda umaga, Pilipinas! Itong minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga nakakalimot, February 19 pa lang tayo ngayon, ha? Thursday. Bukas pa yung February 20 na Friday. Huwag nyo namang masyadong agahan ng bakasyon. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Yan po naman ang mga DCRH News FM. Nahalal bilang bagong minority member ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Robin Padilla. Pinalitan ni Padilla si Senator Bato de la Rosa na hindi pa pumapasok sa Senado mula noong Nobyembre. Ito'y mula nang sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na may arrest warrant na ang International Criminal Court laban kay Senator Bato. Natatandang kabilang si De La Rosa sa mga pinangalanan ng ICC na sa kasabwat umano ng dating Pangulong Digong Duterte sa Crimes Against Humanity. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na ang pagpapauwi sa puganteng si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ay hindi lamang responsibilidad ng ahensya. Kasunod nito nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na hindi nasaklaw ng trabaho ng DILG ang pagpapauwi kay Saldico sa Pilipinas dahil ang DFA ang dapat na manguna rito.
Iginit ng DFA na ang pag-aresto at repatriation ng dating mambabatas ay nangangailangan ng koordinasyon ng mga law enforcement agency kabilang na ang DILG at ang Interpol. Matatandaang huling napaulat na nagtatago umano sa Sweden si Saldico na ipinaparesto ng Sandigan Bayan dahil sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Si Lian Loreto mula sa Pag-asa kasama na natin. Ma'am Lian, good morning. Yes po, magandang umaga po sir at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, i-shear line po yung salubungan ng hanging amihan at easterlies ang nakakaapekto at magdadala ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao, particular po sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maging dito po sa may Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu and Bohol. At yung mga pag-ulan nga po nito ay katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Aside po dyan yung amihan natin, nakaka-apekto naman po sa may Luzon and Visayas, kaya't meron pong maulap na panahon at mga mahihinang pag-ulan sa may Cagayan Valley, iilang bahagi ng Cordilleras, maging sa may Aurora at sa may Quezon. But for Metro Manila and the rest of the country, ina-expect po natin maaliwalas po yung ating panahon liban sa mga isolated na mga thunderstorms. Sa ngayon, wala na nga po tayong binabantayan na sama ng panahon at wala din po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Yun naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Ma'am Lian, hanggang kailan yung pag-ulan na yan sa Mindanao? Well, inaasahan po natin, hihina po yung ating shear line hanggang the next 3 to 4 days po. 3 to 4 days pa? Yung Yes pag-ulan? po, although ang nakikita natin ay aakyat po or mag-northward yung axis nitong shear line natin. Oo, kasi kahapon ang report sa atin at talagang ang lakas ng ulan sa sa North Cotabato, halos maghapon. Opo, ito nga pong shear line ay dahil po dito may nakataas po tayong weather advisory. So, ang nakikita nating pag-ulan ay possible between 50 to 100 millimeters na yun nga po yung ganitong mga pag-ulan pwede po siyang magdulot ng mga pagbaha. Oh, hanggang ngayong araw na ito. Yes po, tama po. Tapos hanggang 3, wag na masyado tumagal ng 3 days, Mahirap pagka na-saturate mga bundok natin, magti-trigger ng landslides. Opo, although yun nga po, pataas nga po, paangat. So, doble ingat na din po sa ating mga kababayan sa Eastern Visayas dahil possible bukas magsisimula na din yung mga malalakas na mga pag-ulan doon. Wow, Eastern Visayas naman. At Yes tutumbukin niya. Oo. Itong cloud cluster nasa labas ng ng power line, ano yan? Well, ito po'y parte lamang po ng easterlies, no? So, sa ngayon, hindi naman natin nakikita na ito po'y magde-develop pa at makaka-apekto sa bansa. Ayan, oo siya. Sige. Ang temperatura sa Baguio, umiinit na ba? Well, opo, sa ngayon ay dito po sa Baguio possible po between 15 to 24 degrees Celsius. Mas lumamig. 17 na nung isang araw, Opo, dahil nga po ngayong linggo ay may panibago po kasi tayong bugso ng amihan. Although, in the next few days ay ataas na naman po yung temperatura doon sa Baguio. Okay. Pero sa Benguet pa rin ang pinakamalamig? Yes po. Tagaytay, ma'am, anong temperatura natin? Possible po between 23 to 30 degrees Celsius. Ay, maalinsangan. Sa Rizal, medyo mas malamig na daw sa Rizal Well, sa ngayon, possible pa rin po between 22 to 31 naman po sa may Tanay, Rizal area. Mainit din doon sa kanila. Maalinsangan din. Sige. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, kinakailangan ng iba yung pag-iingat talaga. Ma'am Lian, maraming salamat. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Thank you. Si Lian Loreto mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga kababayan natin dyan po sa Mindanao, i-ready na hulagi ang ating mga emergency kits. At kung kinakailangang lumikas, kung halimbawa talagang malakas ang pagbuhos ng ulan at may posibilidad ng landslide sa mga lugar, abay huwag na hong mag-atubiling lumikas. Mas mahal ho ang buhay kaysa sa mga ari-arian na gusto ho ninyong proteksyonan. Magbaon din ang proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian.
Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family rubbing compound improve cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pameban lang dyan po sa Las Vegas. Good morning! At sa lahat po ng mga suki natin dyan sa Estados Unidos, lalong-lalo na yung Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. 15 makalipas ang alas 5 ng umaga. DCRH number 1. Uyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hi, good morning, Ambassador Harry Ping. Kumusta na ho kayo? At sa mga suki natin nakatutok si Justice Henergito ng Sandigan Bayan. Justice! Kumusta ka na ha? Si Justice Max De Leon, Chief Justice Alex Gismundo. Good morning po sa inyo ha. Siyempre kay Justice Maidas Marquez, si Justice Rosario, si Justice Ricky Rosario. Batuin na rin natin. Oy, Senator JB, good morning. Kumusta ka na ha? At magandang umaga din kay Justice Raul Villanueva at saka kanyang Mama Sally ha. Good morning din kay siyempre si Kaador Blaito, kaagang gumising yan, tsaka si Ma'am Girlie. Good morning po sa inyo ha. Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas, good morning. Batiin din natin ang happy birthday ang ating kaibigan si Ma'am Annabel Arcilia ha. Ma'am Annabel, happy birthday. Huwag kang mag-alala dyan sa mga problema ang kinakaharap nyo, malulutas din yan ha. Good morning po. Meron pa isang nagbe-birthday. Ayun, si Don William Lim ng WL Food Products. And happy birthday, Mr. William Lim ng WL Food Products. Maganda umaga, Pilipinas! Mamigay nga muna tayo muli ng pera. Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, alapang winner. Mahiwagang tunog. 16,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Kanya dito ay ano yan? Basta ang hinahanap po natin, yung isang item ay may mechanical part. Ayan, tapos yung isa ay gumagamit ng thermodynamics. Thermodynamics, prinsipyo ng thermodynamics. Yan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala nyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. So yan ha. Dito ho kayo sa 0919-282-6485. Diyan po ninyo ipadala ang inyong mga sagot for your chance to win 16,000 pesos. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin ngayon si Ma'am Mary, si Ma'am Maria Zapata, na presidente po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Nitong nakalipas na mga araw kasi, may mga report na meron daw silang hindi ikinatutuwa dyan po sa operasyon ng Bureau of Customs. Liwanagin nga ho natin ito. Ma'am Mary, magandang umaga po sa inyo. Mr. Angel, good morning. Ay, long time no hear, ma'am. Kumusta na kayo? Medyo okay naman na. Maganda pa rin. Siyempre. Since birth. Working hard. Ayan, working hard. Oh, Ma'am Mary, teka nga, hindi namin maintindihan yung mga kumalat na mga balita nga po. Ano ho ba yung disgusto ho ninyo dyan ho sa aduana ngayon? Kahapon we just had a meeting with officials of the Bureau of Customs again. Upon resumption sa office ng BOC, si Commissioner Ariel Nepomuceno
nag-declare agad siya na no-take policy siya. No? Oo. So, okay yon, inspiring. At saka, pagkausap mo siya, he will be inspired yung kanyang, kung ano yung direction niya at saka yung pangarap niya sa customs. Oo. Ang problema lang kasi nga is, ang Bureau of Customs napakalaki, di ba? Nationwide yan. Kung mag-isa lang siya na ang policy direction ganon, medyo mahihirapan siya. So, maikli pa yung panahon niya being a commissioner right now. So, lahat talaga yan, kanyang tinitimbang, inoobserbahan, at although masterpiece na niya yung customs, but then, ano ba ang image ng Bureau of Customs before, di ba? So, lahat yan, kanyang ina-address. So, talagang, kailangan niya kasi yung mga officials din, nakagaya din yung policy direction na talagang maging maganda ang image ng Bureau of Customs. Para naman siya, huwag naman talagang loaded na loaded. Imagine mo naman, nationwide ito. Although he has the capacity to govern yung lahat ng nasasakupan niya, but then, admittedly, sinasabi din naman niya na talagang mahirap para sa kanya pa yan dahil may mga gusto siyang ipatupad na mga pagbabago, yung mga digitalization para maging madali ang monitoring. So, hopefully talagang maiayos niya at nakikita naman namin sa kanya na tuwi namin siyang kausap at saka yung mga ibang mga kanyang mga deputy commissioners at saka mga collectors. Talagang nag-tatry sila na maging maayos ang image ng Bureau of Customs at makapag-silbi talaga sila dahil laging sinasabi nga ni Tom is leadership by example, no? Na kailangan talaga maging ano tayo ngayon yung magsilbi sa taong bayan at sa Pilipinas, sa bayan. Pero dito sa maikling panahon ng sabi niyo nga maikli pa lang yung panahon na inilagi niya, may nakita ho kayong pagbabago? Nararamdaman na pagbabago? Yes. Pero mayroong mga bagay na sabi nga namin hindi na yung siguro po pwedeng basta agad maalis agad. Kasi yung mga maliliit na bagay na say, yung parang pasasalamat ba isang halimbawa, kasi kami, wala naman kami yung mga ika nga 5,000, 10,000 per box. Wala kami nun. Ang sa amin nun is yung mga pagka nag-file ka ng entry, mabilis ang naging proseso, walang masyadong kesyo-kesyo, ibig sabihin, nakuha mo yung deadline na, natapos ko in a day, o natapos ko half day, ay marapat lang naman minsan tayo, kahit nga tayo kumakain sa restaurant, pag gandahan tayo ng serbisyo, nag-aabot ka rin ang pasasalamat, di ba? Nagtitip. So yung mga ganung bagay, hindi na namin yun hinahanap na maalis. Yung iba na lang ang yung malalaking mga sagabal, yan ngayon medyo tahimik na, medyo mabilis na, at wala nang masyadong demand na gano'n. So yun nagsasabi na, hindi electronic ng tara ngayon eh. Wala yun. Well, siguro nasa pag mag-i-implement yan. Siguro nga, Angel, minsan, sabi ko nga sa mga meeting, old school ako eh. Yung mga electronic na ganyan, parang hindi masyadong effective sa akin. Basta ang inaano ko is, basta maging efficient lang ang lahat ng stakeholders. Bureau of Customs, ang lahat ng involved sa operations sa logistics like shipping lines, port operator, container yard, importer, broker, lahat lang kami. Dapat kami nagkakaisa na iisa yung aming policy direction na give the best service that we can. Ayun. Teka muna. Kumusta naman ho yung paglabas ho ninyo sa paglabas ho ninyo sa port? Wala na bang nininervyos ngayon? No, baka marami pa rin mga tirador na paglabas ho ninyo ng ng pantalan. May ganun pa rin ba?
Well, di ba nung nakaraang administration sa Manila, di ba nung nagkataong ang ating DILG Secretary, si Secretary Abalos noon, talagang yun ang ikinatuwa namin sa kanya na yung mga enterprising ng mga enforcers sa labas ng kalsada, medyo nawala yun talaga. Okay. So, ngayon, medyo bumabalik-balik naman. Agoy! Pero hindi naman grabe pa. So, sa aming, pasensyahan pa, pero may mga rin na kaming ready communications with the DILG na sana ibalik sana yung sistema noon nung panahon ni Secretary Abalos at saka ni Mayor Lacuna sa Manila, dahil talagang nawala yung mga manghaharang, magre-wrecker, nawala yun. Siguro na-monitor naman ninyo talaga at kami nagpasalamat ng malaki doon. Ang laking problema namin noon. Pero with the assistance ni Secretary Abalos at saka ni Mayor Lacuna, halos ang lahat yun nawala. Ang nag-start in Manila, nawala din ang Parañaque. Yung buong Metro Manila, halos nawala. Sige. Maganda yan Malu, itawag nga natin kay Secretary John Vic, yung binabanggit ni Ma'am Mary. Nanumbalik na naman daw yung mga kotongero outside of the Pantalan eh. may mga buhayan na naman nagkalat. Yorme Isko, anyway, kukulitin din namin sila Ma'am Mary, para pero kumusta ang negosyo? Okay naman? Well, at this point in time, kahit hindi siguro ako ang tanongin ninyo kung ano ang state ng ating paghahanap buhay, lahat dumadaing, lalo na yung mga port-related activity, lalo yung kagaya namin, trucker, broker, mga forwarder. Talagang the situation right now is very hard because siguro namomonitor mo naman sa mahabang panahon. Ngayon, starting nung October, November hanggang ngayon, ang hirap-hirap ng paggalaw ng withdrawal ng loaded container at pagsauli ng mga empty container due to the shipping line policy, or hindi nga namin alam kung ano ba talaga ang problema nila at alam ba nila na may problema silang naibibigay sa sistema. Shipping line naman? Shipping line na naman, di ba? Matagal na natin itong pinag-uusapan. Ang siste, di ba, parami ang kargamento, lalo nung Vermont, no? Ang siste kami, nagkukumahog namin ilabas dahil mga reefer container yan. Correct, napaka-shorten na ng period na free time, 5 araw na lang. Ang siste, pag nalabas namin ang loaded container, na-deliver namin sa warehouse ng aming mga importer, pag na-empty na, wala kaming mapagsaulian na container. Yan pa rin yung problema. So ngayon, ang nag-slow down yung pull out mo ng loaded. Ano ito, ma'am? Maynila ito sa Port of Batangas? Both. Dito sa Manila. Manila din? Ay, susme. Ano ginagawa ng PPA dito? PPA o shipping line ang may problema? PPA. Alam mo kasi ang PPA kasi siya nagre-regulate supposedly ng operation at the port. This problem is really caused by the shipping line. Na matagal na nating sinasabi yan. Kaso naghahanap tayo ng somebody na government office who can regulate the operation of the shipping line. Pero laging sinasabi nila, nobody is regulating their operation in Manila, which is para namang katakataka. Ano sila? Teka muna. Super exempted dito? Hindi, di ba nasa ilalim ng DOTR yan? Department of Transportation? Supposedly. Talagang kami, lumapit na rin kami sa DOTR, sa PPA, sa lahat na halos, sa DOF na baka naman pwedeng seriously to attend on this dahil, di ba, ayaw nilang sabihin na may port congestion. Pero in fact, admittedly, slow down ang pull out at saka
yung return ng empty, pinakamalaking problema. So, how could you pull out loaded kung ang lahat mong truck ngayon operating loaded ng empty container? Paano ka makaka-pull out? Correct. Paano ka makaka-turn around ng another trip, di ba? Oo. So, Mabuti yan na yung banggit. pinakamalaking issue ngayon na si Commissioner Nepo nga is he is trying to, in fact, nagkaroon kami ng meeting last Friday sa kanya dahil inisa-isa niya kasi alam mo kasi ang maganda kay he admitted yung mga hindi niya masyadong kabisado kaya nagpa-meeting siya sa amin, gusto niyang malaman kung ano ba talaga yung nitty-gritty ng operations na yan. So inisa-isa namin sa kanya. So parang question mark din sa kanya, sino ba talaga ang dapat mag-regulate or what. But sabi nga niya, kung hindi niya makakaya, ay baka magpapatulong na siya sa mga big boss like sa DOF Secretary, ES, para ma-address ito dahil kitang-kita niya ang laki ng problema at yung turn around ng mga negosyante. Okay. So hindi niya nga naman responsibilidad yan, pero inaako na, no? Oo. So PPA at saka DOTR ang kulitin natin dito para ma-address natin 'to. Oo. Pero pagkakausapin mo sila, yung iba, ay sasabihin nila hindi rin. Nagtuturuan ba Only itong si Commissioner, siya yung he put his hat on it na pilit niyang iniintindi, inaasikaso, at finding ways kung paano dahil alam naman niya na pag ang kargamento shorten, ay siyempre liliit ang collection, affected ang performance niya. Nga naman, Oo. Ayun. So, it's more of turn around ng mga container ang isa sa mga concerns ho natin. In the meantime, Mary, patawag kami uli at makikipag-ugnayan kami ano naman magiging sagot dito ng mga concerned agencies. But thank you for bringing this forward, nang sa gayon ay ma-address natin. Okay. Sige, Mr. Angel. Thank you. Hirap na nga tayong good morning. Hirap na nga tayong magparating ng mga ng mga pagpasok ng mga negosyo Pagkatapos maiipit pa dahil lang sa congestion. Excuse me. Ma'am Mary, thank you ha. Maraming salamat. Good morning. Okay, thank you. Si Ma'am Mary Zapata, ang Pangulo ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Hayward, California at sa mga suki natin dyan sa Bulacan. Bakibati ng happy birthday ang apo ko si Brenta. Diyan po sa Bulacan. Meron pa isa nagpapabati ng happy birthday dito. Si Belinda Marcos, si Baby Marcos. Nagdiriwang din ng kanyang birthday. Belinda Marcos yan, hindi si Baby M. Iba naman ho yun, si Baby M. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, huwag natin kalimutan, doon sa mga pabalik ng Pilipinas, meron ho tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dikalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate ng raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana po ay ating tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing. Umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5 na umaga. Ma'am Dottie Molino dyan sa Kinapawan City. Good morning. At happy birthday Erlinda Durango. At magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Bulacan.
Si Biel at Heart dyan sa Bulacan. Magandang umaga. Sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng Kapunuan, good morning. Good morning dun sa mga nagpapadala ng mga impormasyon sa atin. Basta dokumentado, tatanggapin ho natin yan. Madali na i-verify kung legit ho yung isang dokumento o hindi. Lalong-lalo na pagka may QR code. Kasi wala nang banggitin natin kung sino itong mga BIR official na merong bahay dyan, mga bagong biling bahay. Katutuyo pa lamang ng pintura sa Green Meadows. Yung isa naman may bagong bahay din. Wag na naman sabihing mansion kayo naman. Para 6 na kwarto lang naman at mukhang 4 na sasakyan lang at SUV ang kayang i-accommodate ng parking. Grabe Sobra naman kayo. At saka dyan sa Kainta, ayan, magandang umaga. Ayan, magandang umaga. Ayan, eto, nagpadala sa atin ng sangkaterbang certificate authorizing registration. Isang townhouse condominium unit dito sa Salcedo Village. Aba, ang nabayarang capital gains ay 733,000 lang Wow, ayos Pero ang unit na nabili ay ano to? Townhouse 300 square. Ang laki naman yata ang townhouse nito. 300 square. Pwede, no sa Salcedo Village Pero ang binayaran niya na capital gain 700,000 lang. Ayos eto naman. Isang may-ari nito. Bagaling pare-pareho pangalan Nakabili din na nag-grocery, nag-shopping ng ng condo unit. Abida Towers 6 million. Ang binayarang capital gains 432. Ayan tapos ito pa Abida Towers uli. Wow. Binayarang naman capital gains 110. Ganun daw kasi ginagawa nila kahit na isang unit lang yan, chinachap-chap nila para mapababa. Kasi pagka 3 million na pala ang capital gains na babayaran, dapat may value added tax na. Ayun pala yun. Di ba, pagka naipon-ipon din daw ito, plunder din, babagsak Ayan, Sino bang nag-authorize ng registration ito? Ayan, Ito naman, Green Residences, Malate, Maynila. Wow! 150,000 lang ang nabayaran. Townhouse condominium na naman. Saan ito? Malate, Maynila din. Chinachap-chap. Ayos. Ganun pala talagang racket kaya alam ho ninyo, kahit ano pang reforma gawin ho natin sa batas, kung yung mismong implementing agency po ang kumukonsinte, alam lang mangyayari. Ito na-register 2024 at saka 2025. Aba, ayos At ang lahat ng mga ito ay nasa pangalan ng isang dating opisyal ng BIR. Magandang umaga, Pilipinas! Wow! Nakabili din ito ng 76 million worth ng property dito po sa Quiapo, Maynila. Magaling ano po ito? Ayan certificate authorizing registration. Hindi ho ako nag-iimbento. May QR code po. Madali ho niyong i-verify. Madaling ma-verify. Tataka naman ako. Dito sa Sandigan Bayan, dito sa Office of the Ombudsman, bagay, kung kakampi, bakit nga naman iimbestigahan? Di ba? At saka sa Senate Blue Ribbon Committee. Bagay, sabi nga nila, lucky year daw ngayon, blue, kaya lagi ako naka-blue. Ayan, Dami nang yumaman dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Senator Tolitz, mali ang hula mo sa ating mahiwagang tunog Pilipinas. Amerika pinalakas ang civil nuclear cooperation. Ang detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pinalakas pa ng Pilipinas at Amerika ang civil nuclear cooperation. Ayon sa Department of Energy, kasunod ng matagal nang umiiral na 123 agreement, lumagda sila ng mga bagong Memorandum of Understanding. Layon daw nitong pagtibayin ang direksyon ng bansa tungo sa integrasyon ng nuclear power sa energy mix ng bansa sa 2032 na nagsasalig sa safety, security at matatag na governance. Kabilang dito ang feasibility study
study na pinondohan ng Amerika para sa small modular reactors at advanced training sa pamamagitan ng Nuclear Reactor Control Room Simulator na huhubog sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Palalawakin din ito, sabi ng kagawaran, ang public-private at academic partnership para mapagtibay ang local expertise. Magkakaroon din ang pagkakataon yung mga mambabatas maging yung mga stakeholders sa sektor ng enerhiya na makakuha ng first-hand na kaalaman sa pinakamahusay na mga practice sa regulasyon, teknolohiya at pagpapatupad ng programang nuklear sa pamamagitan ng mga study tour at trade mission doon sa Estados Unidos. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na bang yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Abay, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilalang Ultaplex isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose-green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with the proper diet and exercise kahit na nagkakaedad na. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag sa mga taga-Hagna, Bohol. Nakatagdang magsagawa ng back-to-back public consultation sa Visayas at Mindanao ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms hinggil sa panukalang anti-political dynasty. Ayon sa komite, kasado na ngayong araw, February 19, ang public consultation na gaganapin sa University of the Philippines, Cebu. Bukas naman, February 20, magkakaroon din ng konsultasyon kaugnay sa naturang panukala sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Aba ipahiwatig ho ninyo ang inyong mga saloobin tungkol po sa panukalang ito, ano ha? Na mawakasan po ang political dynasty sa Pilipinas. May iba't ibang mga versions ho yung mga bill na nakalatag doon at mas magandang dahilan niya, magandang paraan yan para magkaroon ho tayo ng partisipasyon. Ayaw nyo na ipinapamana ang posisyon sa gobyerno. Yung mga elected officials. Pagkakataon nyo ito na magsalita tungkol po sa anti-dynasty bill. 2x2 at ang ACS Balita susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa French. Sino nga ba yung ating quote of the day ngayong araw na ito? Ayan ha. Si Marcus Tullius Cicero, isa pong Roman statesman. Ang sabi niya, a nation can survive its fools, but not its traitors from within. Bato-bato sa langit, ang tamaan talagang traitor. 1 minuto na lamang. ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought